we are ready na para sa ating part 3, which is the final part ng ating series na What to Do When Prayers Are Not Yet Answered. Okay? Ano nakikita nyo guys? Ano yung title ng part 3 natin? For donut. Ano niga? For donuts. Yun! Kapag nag-aantay tayo ng tugon or ng kasagutan doon sa ating mga panalangin, minsan talaga marami doon aantayin natin ng matagal. Ito yung mga bagay na wag nating gagawin. Okay, 4 do nots. Number 1, do not fear. Okay, basahin natin sa Isaiah chapter 41 verse 10. Huwag kang matakot sapagkat ako'y kasama mo. Huwag kang mabalisa sapagkat ako'y Diyos mo. Aking palalakasin ka, oo, ikaw ay aking tutulungan, oo, ikaw ay aking aalalayan ng kanang kamay ng aking katuwiran. Yan ang wag na wag nating gagawin. Do not fear. Habang inaantay natin yung ating mga panalangin. Alam nyo, tandaan nyo to Mula dun sa verse na yun, makikita natin na natatakot tayo hindi lang dahil dun sa sitwasyon. Natatakot tayo dahil wala tayong kasama. Diba? Imagine niyo na lang guys. Minsan, kaya nating harapin yung mga nakakatakot na sitwasyon o kaya nating manood ng nakakatakot na movie. Basta may kasama tayo. Diba? Kasi mas matindi ang takot kapag nag-iisa tayo. Kaya ang ganda ng promise ng Lord na huwag kang matakot kasi kasama mo ako. Ang mahirap nga kasi, invisible ang Panginoon. Alam nyo, yun nga yung nakakatakot kasama ko ang Panginoon. Pero di ba, natatakot tayo kasi wala tayong physical na Jesus or physical na Lord na nakikita. Kasi nga, invisible ang Panginoon. Kapag nandun ka na sa sitwasyon na nakakatakot, parang gusto mo talaga meron kang mahahawakang kamay, mayayakap, di ba? Matatakbuhan. Pero God Himself, si Jesus Christ ay ngayon na bubuhay na sa ating mga puso. Andito na siya sa loob, wala siya sa labas, hindi siya malayo. Kasama natin palagi ang Panginoon. Pero yun nga, ang hirap i-develop nung bravery kapag talagang kailangan may nakikita tayo. Alam nyo, minsan, kapag natatakot talaga tayo, alam nyo, ang lapit-lapit natin sa meron tayong Diyos-Diyosan. Alam mo yun? Kasi nga, sabi ng Panginoon, do not fear. I am with you. Pero, natatakot pa rin tayo kapag mag-isa tayo. Kasi nga, lagi nating iniisip, mag-isa tayo. Hindi nga tayo kailanman mag-iisa. Kasi nga, kasama natin ang Panginoon. Sasabihin natin, nga Kuya Rael, kasama natin ang Panginoon. Pero iba kasi yung may mahahawakan ako, may mayayakap ako. Yun nga yun guys Yun nga yung idolatry. Kaya nga siya, ayaw niya na may mga Diyos-Diyosan. Kasi gusto ng Panginoon, umiral lang yung faith natin. Ano nga yung faith? Believing the unseen. Paniniwala sa mga bagay na hindi nakikita. Tandaan natin ang Diyos lang ang may credibility na magsabi na hindi kita iiwan. Bakit? Kasi siya ay omnipresent. Kapag sinabi nating omnipresent, nasa lahat ng dako. Ako ay Diyos na nasa lahat ng lugar at hindi nasa iisang lugar lamang. Walang sino mang makapagtatago sa akin kahit saan mang lihim na lugar na hindi ko nakikita. Hindi niyo ba alam na ako'y nasa langit, nasa lupa at kahit saan? Ako ang Panginoon ang nagsasabi nito. Bakit ko nasabi guys na ang Panginoon ang may credibility na magsabi lang talaga na hindi niya tayo iiwan. Kasi guys, alam nyo ba, itinatak na ng Panginoon sa pangalan niya yung pangako niya. Di ba kapag nangangako sila, lalo na yung mga kinakasal, pag meron silang vows, kapag mag-share na sila ng vows, may object. Ano nga yun? Yung sing-sing. Narito,
magdadalang tao ang isang birhen at manganganak ng isang lalaki. Sino yan? Si Virgin Mary, no? At ang pangalang itatawag sa kanya ay Emmanuel, na ang ibig sabihin ay kasama natin ang Diyos. Okay, tandaan niyo yan, ha? Ipinangalan mismo sa kanyang anak, si Jesus Christ. Isa sa mga pangalan na ibinigay sa kanya ng Panginoon, Emmanuel. Dahil ang ibig sabihin, lagi nating kasama ang Diyos. Kaya guys, hindi lang si Jesus Christ, Jesus, no? May kalakip na pangalan sa pangalang Jesus, Emmanuel, na lagi nating kasama ang Panginoon. Kaya, guys, hindi lang ang Panginoon present nung time na humingi tayo sa Panginoon, present din ang Panginoon habang nag-aantay tayo. Kaya huwag tayong matatakot. Kaya hindi naiiwasan yung fear. Hindi talaga siya maiiwasan dahil totoo yung sitwasyon eh. Andyan talaga yung sitwasyon. Pero iba talaga yung nagagawa kapag meron tayong confidence na kasama natin ng Panginoon. At hindi lang natin siya kasama. Alam niya yung sitwasyon mo. Meron kayong mga kaibigan na halimbawa isang grupo kayo, tapos halimbawa tatlo kayo magkakaibigan, close na close kayo, pero ang may alam lang ng sitwasyon mo, yung isa lang. Tapos yung isa para siyang timang, wala siyang kaalam-alam, may sinasabi siya, yung pala related na dun sa sitwasyon nyo, pero kasama niyo siya, hindi niya alam yung sitwasyon. Hindi magiging ganun ng Panginoon sa atin. Kasi ang Panginoon, kahit hindi mo siya kwentuhan ng sitwasyon mo, alam niya yung kwento mo. Bakit? Lagi natin siyang kasama eh. Kaya nga, do not fear, mga kapatid. Although, ma-feel natin yung fear, pero wag niyong hayaan na manatili at maghari yung fear dahil kasama natin ang Panginoon. Pag natatakot ka, i-recite mo yung Isaiah chapter 41 verse 10. Do not worry. Ayan, palagi na natin ito pinag-uusapan, no? Nasasaktan siya kapag nag-worry tayo. Kasama rin yun, nasasaktan ng Panginoon kapag natatakot tayo. Why? Kasi nga, ang kasalanan ay paglabag sa utos ng Panginoon. Utos niya to eh. Do not fear. So whenever we are fearful, whenever we are worried, ay nasasaktan ng Panginoon. Kasi yan nga yung binibiling ko na huwag niyong gagawin. Pero bakit lagi kayong ganyan? Okay? Huwag kayong mag-alala sa anumang bagay. Sa halip ilapit sa Diyos ang lahat ng pangangailangan nyo sa pamamagitan ng panalangin na may pasasalamat. Sa English, basahin natin, do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. Kasi nga, kahit anong bagay, kahit ano yan, pwedeng maging source ng anxiety natin. Mapapatunayan natin na worried na tayo dun sa isang bagay kapag lagi mo nang iniisip. Any problem, any issues, na kapag lagi nang nasa isipan natin, ay nako, yan na yung isa sa mga signal na worried ka na dun sa bagay na yon. Kasi alam nyo guys, naniniwala ako na isa sa mga highest, kung hindi man siya highest, isa sa mga highest level ng pananampalataya is resting ka in peace. Yung meron kang kapayapaan kahit may problema o kahit may hindi magandang mangyayari. Pero kapag living by faith ka, you will be rested. Peaceful ka kahit may problema. Yun nga lang guys, totoo 'di ba? Ang hirap wag mag-isip. Ang hirap nun. Ang hirap talagang gawin yung wag mag-isip. Kasi hindi ko iisipin gutom ako. Hindi ko iisipin. The more na iniisip mo, the more mo nararamdaman. The more mo sinasabing, hindi ko iisipin. Ay nako guys. Kahit alam ko, hindi na tayo pwede magbulahan dito kasi alam natin, ganun yung utak nating kabilis. We cannot stop thinking for something, lalo na kung worried tayo doon. Pero guys, ito nga yung gusto kong sabihin. Hindi natin kayang pigilan yung isipan natin na mag-isip dun sa mga bagay na we are worried about. Kaya nga, instead, give ourselves
alternatives. Ano sabi dun sa binasa natin? Do not worry, do not be anxious about anything. Instead, pray. Hindi talaga natin pwedeng pigilan yung pag-iisip. Pero may isang bagay lang na tinuro ang Bible na alternative o solution sa worrying. Ano yon? Prayer. Do not worry. Instead, pray. Nagets niyo yun? Hindi mo talaga kayang pigilan ng isip mo mag-isip ng mga bagay na worried ka. Pero ang sabi ng Bible, pray. Kaya the only solution to worrying and anxiety is always and always effective pa rin, prayer. Bakit? Kasi kailangan may paglagyan yung buhat-buhat natin. Alam mo yung pag nagwo-worry ka, para ka may buhat-buhat at pasan-pasan na mabigat. In prayer, para ka may pinaglalagyan nun. Kasi ito yung promise ng Panginoon. Sa 1 Peter chapter 5, verse 7, cast all your anxiety on Him because He cares for you. Cast all, dalhin mo, ibigay mo sa Panginoon yung mga inaalala mo, for He cares for you. Paano natin maikakast sa Lord? Through prayer. Kapag lumapit tayo sa Panginoon, amen, kapag ipag-pray natin, ibinibilin natin sa Panginoon yung ating mga anxiety. Sabi sa Tagalog, ipagkatiwala nyo sa Kanya ang lahat ng kabalisahan ninyo dahil nagmamalasakit siya sa inyo. Why the Lord is inviting us to cast all our cares? Because He cares. Kasi ang gusto ng Panginoon, concern siya sa atin, okay, bring it to me. Ipagkatiwala nyo sa akin. Pinagtitiwalaan na ba na talaga natin ang Panginoon? Tanungin nga natin, kapag nag-aalala tayo, ang Panginoon ba hindi mapagkakatiwalaan? Faith does not ignore reality. Halimbawa, may pangangailangan ka. Halimbawa, tuition mo, wala pang pera yung parents mo. Totoo yun eh. Ang faith, hindi niya ini-ignore yung reality. Talagang wala kaming pera. But faith is facing the facts without being discouraged by them. Amen? Yun yung faith. Okay, may problema ako, pero hindi ako madi-discourage. Why? Kasi nga, kasama ko ang Panginoon. And He cares for me. Guys, mahirap to. Alam ko, hindi natin kayang maging faithful all the time. Na hindi matakot, hindi mag-alala. Kasi, yun nga hindi natin pwedeng i-deny na may mga problema talaga. Hindi natin talaga pwedeng i-deny na ang tagal-tagal na nating nagpe-pray. Hindi natin pwedeng ma-deny yun. It is a good fight of faith dapat. Talagang laban to ng pananampalataya. Magtitiwala pa rin ba talaga tayo sa Panginoon? At sometimes, guys, alam ko, nakakapagod yun. Kaya ito yung pangatlong do not natin. Do not faint. Huwag tayong mapapagod, mga kapatid. Sabi sa Hebrews chapter 12, verse 12, hindi bingi or bulag ang Panginoon na alam niya talagang mapapagod tayong mag-antay, mapapagod tayong matakot, mapapagod tayong mag-alala. Pero do not faint. Huwag tayong mapapagod. Okay? Sabi sa Hebrews 12:12, kaya palakasin ninyo ang sarili nyo at patibayin ang inyong loob. Sabi sa English, therefore, strengthen the hands which hang down and the feeble knees. Yun daw mga kamay na yung mga kamay natin nakalaylay na, hindi na maitaas. Tapos yung mga tuhod natin. Tingnan nyo guys, anong pinapalakas dito? Hands and knees. Di ba ito yung basic parts ng ating katawan na ginagamit natin sa panalangin? Yes, pagod ka na maghanap ng trabaho. Yes, pagod ka na mag-antay ng financial freedom. Yes, pagod ka na magpagamot. Pagod ka ng
harapin yung mga boss mo o kasama mo sa trabaho na masasama ang ugali, na galit sa'yo, na hindi ka gusto. Yes, nakakapagod. Pero kapag ang tinigil mo ay yung pananalangin, wala na talaga tayong makukuhang lakas kahit saan. Kapag ipinag-pray mo mga kapatid, ituloy-tuloy natin yung pinagpe-pray natin. Huwag tayong titigil. Kapag sinimulan mo na, don't hold back. Amen? Kasi totoong mapapagod ka, pero wag na wag mong i-give up yung prayer life mo. Normal na manghina pero hindi dapat tumigil. At isa pa, we can always renew our strength in Him. But those who wait on the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Kapag lagi tayong lumalapit sa Panginoon and while we are waiting, guys, hindi ka naman mag-aantay kapag hindi mo tiyak na darating, di ba? So, ganun din tayo sa mga prayers natin. Kapag nag-aantay tayo, ito yung sabi ng Panginoon, ito yung promise niya, the Lord shall renew their strength. Amen? Okay, nanghihina. Okay, normal talaga yon, napapagod. Pero hindi tayo titigil. Why? Because God can always renew our strength. Di ba marami namang paraan para lumakas? Di ba? Pag pagod ka physically, kakain ka, magpapahinga ka, o kaya maghahanap ka ng inspiration, kausapin mo yung jowa mo, mua-mua, di ba? Yung parang, I need hugs, di ba? Pag ganun. Di ba? Guys, we can always apply it din spiritually. Kapag yung mga bagay na to, kumain tayo ng salita ng Panginoon. Magpahinga tayo while listening sa mga worship songs, sa mga inspirational songs na nagpapaalala sa atin ng mga pangako ng ating Panginoon. And we can always find inspiration. Last, do not forget. Yan. Kasi nga, syempre, 4 lang yan, di ba? So, do not forget. Ano nga ulit yung una? Do not fear, do not worry, do not faint, and do not forget. Yan. Sabi guys, sa Psalms 103, verse 2. Basahin natin. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Okay, wag nating kakalimutan yung mga naging benefits natin galing sa Panginoon. Diretso natin yung basa. Sabi nung sumulat ito daw yung mga wag nating kakalimutan who forgives all your iniquities. Napag-usapan natin to nung part 1. Grabe yung mapatawad tayo sa mga kasalanan natin. Grabe. Isa pa yun sa mga patunay talaga na mahal tayo ng Panginoon. Who heals all our diseases. Guys, claim it sa mga magpe-pray na may mga sakit. I-claim nyo na ito yung will ng Lord sa mga diseases, to be healed tayo. Number 4, who redeems your life from destruction, who crowns you with loving kindness and tender mercies. Verse 5, who satisfies your mouth with good things so that your youth is renewed like the eagles. O guys, tandaan nyo na ako nga kanina ang babaw ng kaligayahan ko kasi Angel's Burger lang. Pero guys, remember the most delicious food na nakain mo. Imagine niyo guys, nakain mo yun. Benefit yun galing sa Panginoon. Pinahintulutan tayo. And do not forget. Sabi doon sa last slide natin wag naman nating kakalimutan yon. Guys, ano yung difference ng do not forget sa remember? May pagkakaiba yan. Yung remember guys, pwede mo siyang alalahanin dun sa panahon na dapat mo siyang alalahanin. 'Di ba? So seasonal yun. Halimbawa, remember my birthday. Okay. So, kapag birthday niya, pwedeng matandaan mo siya, September, birthday nga pala ni Kuya Rael. Ano nga araw ng birthday ni Kuya Rael? Diba? So, saka mo lang aalamin. Kasi, remember, aalalahanin mo siya. Guys, yung do not forget, iba yan.
Kasi yung do not forget, hindi mo na talaga siya aalisin sa isip mo. Yung remember, seasonal lang yun. Pero yung do not forget, constant yan. Consistent yan dapat. Hindi mo lang siya aalalahanin. Hindi mo siya dapat malimutan. Kasi kung ginawa niya yan ngayon, gagawin din yan ng Panginoon sa mga darating na panahon. Amen? Kasi siguro talagang madaling malimutan ang Panginoon. Pag nagka-problema tayo, pag nag-antay tayo na matagal, nagtatampo tayo sa Panginoon dahil hindi natin nakuha yung mga gusto natin, yun nga, nalimutan na natin, pinatawad na tayo ng Panginoon, paulit-ulit. Diba? Parang ang dali nating malimutan. Alam nyo guys, isa sa nagpapatunay sa akin kung bakit ito yung character natin na madali nating malimutan yung mga ginawa ng Panginoon. Kasi bakit tayo may Holy Communion? Isa yan sa patunay, guys, na alam ng Panginoon, madali natin siyang malimutan. At pagkatapos niya magpasalamat sa Diyos ay hinati-hati niya ito at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo, gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Yan yung tinapay na pinagputol-putol, no? Verse 25. Pagkatapos nilang kumain nung tinapay, ganun din ang ginawa niya sa inumin. Kinuha niya ito at sinabi, ang inuming ito ang bagong kasunduan na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin niyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Guys, ano yung objects na ginamit ng Lord para ibilin niya na alalahanin siya, tinapay at inumin? Gaano kadalas tayong magte-take ng pagkain? Alam nyo, nung binilin to ng Panginoon, nung time na ipapako na siya, nung gabing yan, yung gabing yan, ipapako ang Panginoon. At sabi niya, yung tinapay ang nagsisimbolize ng kanyang katawan na lalasugin dahil sa bugbog at latigo. At yung inumin ang nagsisimbolize nung dugo ni Jesus na lalabas sa kanyang katawan dahil sa tindi ng hirap na gagawin niya. Sabi niya sa kanyang mga alagad, nung Last Supper, sa tuwing kakain kayo nito, sa tuwing iinom kayo nito, alalahanin niyo ko. Remember what I can give for you. I can die for you. Kaya guys, do not forget, kahit may simple tayong mga sitwasyon sa buhay natin na parang iiwan na tayo ng Panginoon, parang kinalimutan tayo ng Panginoon, parang hindi na tayo mahalaga sa Panginoon. Guys, do not forget, ang dami ng binigay at ipinakita sa atin ng Panginoon bago ka matakot, bago ka mag-alala, bago ka huminto at gumive up. Alalahanin mo that Jesus died for you. Very old na to, tungkol sa magnanay na pumunta sila sa store at bili ng nanay sa kanyang anak na, anak, pupunta tayo sa store, pero wag kang bibitaw sa akin ha, kasi mamimili ako, wag kang lalayo sa akin, hindi kita lagi mahahawakan. Okay? Guys, napunta sila dun sa store kung saan, naku po, ang daming nakakuha ng atensyon ng bata. Nalimutan na niya yung kanyang nanay. Iwan at napalayo yung bata. Buti na lang meron dong security guard na nag-attend sa kanya. At bakit? So hindi na sila magkakita, hindi na alam nung nanay kung nasan yung kanyang anak, hindi na rin alam nung anak kung nasan yung kanyang nanay. Tinanong na lang nung security guard, o sige, ihatid ka na namin pa uwi. Saan ang bahay nyo? Dahil bata pa siya, hindi pa lang niya alam yung exact address nila. Ang sabi lang nung bata, ang natatandaan lang niya na meron sa kanila, cross. Sabi nung security guard, okay, so siguro malapit kayo sa simbahan. So dinala siya nung security guard na malapit sa simbahan at nung nakita nila yung cross, alam na nung bata kung nasan yung bahay nila. Nakauwi sila. At nung nakauwi sila, yung mga tao sa bahay, tinawagan nila yung kanyang nanay at sinabing, nandito na yung anak mo, wag ka na mag-alala, umuwi ka rito. Guys, kapag we don't know where to go, kapag nawawalan na tayo ng direksyon, kapag nawawalan ka na ng lakas, kapag punong-puno na tayo ng takot at ng alala,
wherever we are, always remember, we can go back to Him. Amen? Balik tayo lagi sa cross. Balik lagi tayo sa Panginoon. Kasi wala naman talagang ibang nagmamalasakit sa atin maliban sa Panginoon.